Salamat po sa inyong tiwala. Kahit hindi ako ang nakapagbenta nito sa inyo, ay kinontak nyo ako. Paganda po ng mga puno ng niyog. Tayo sa barangay ng Yabak, Real Quezon. Pag-start ng farming, sinisecure muna natin ang boundaries tulad po ng mga bakod na ito. At the same time, nagpapalinis tayo doon sa area na flatland para pagtaniman ng iba't ibang uri ng mga gulay-gulay. At kung ano pa po yung mga plano na po pwede dito, dahil sagana po siya sa tubig, lalo na kapag tag-ulan na, umaapaw po yung tubig na yan, yung dam. Ayan po ay kalsada yan, papunta yan ng Marcos Highway pag nagawa. Then ito po yung palabas ng National Highway. May bakod na yung harap natin property. Lagyan po ng taniman ng mga gulay, kung ano man po ang pupwede sa lugar na ito na angkop. Ito nga po yung property na nakuha nila ma'am. Yan po yung ginawa ng barangay na paliguan. Kapag po maulan, umaapaw ang tubig dyan. Pero yan ay malinis naman ang tubig na yan. So ngayon, sumagad po ang init. Kaya medyo humina siya. Lumalabas yung tubig dyan sa gilid-gilid niya. Hindi na pupuno yung pinaka-swimming pool. So yan po yun. Ito naman po yung property na nakuha ng ating mga kaibigan from Japan. Hindi po tayo ang nakapagbenta sa kanila nito dahil hindi ito yung property na na-vlog natin. Naging kasamahan lang po natin sila ma'am ng mga tagal-tagal din po na kami naging magkaibigan sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Tapos sila po yung umuwi dito sa Pilipinas para maghanap ng farm. May mga naituro tayo. May mga choices po sila na mga napamilian. At isa nga po ito doon sa napusuan nila. Nga lang po ay may iba silang naging kausap dito. Pero dahil kakilala natin sila ma'am at malapit po sa aming barangay, tayo po yung kinontak nila. Yun, salamat po sa inyong tiwala. Kahit hindi ako ang nakapagbenta nito sa inyo, ay kinontak nyo ako para mag-umpisa ng isang pang farming. Sa ngayon po merong kinuha tayong pinaka-caretaker, yung ating pong ex-kapitan dito sa lugar na to. At meron siyang mga tauhan. Ngayon po ay sinisecure namin ang boundary. At ito pong ang tinatabasan. Kasi sayang po yung mga, yan po, ang gaganda po ng mga puno ng niyog. Madamo yung ilalim. Yan, magtatanim po kami ng mga gulay-gulay. Kung ano man po ang magiging plano dito sa property na nakuha nila ma'am. Dito ang iniisip namin na maglagay po ng pansamantalang CR sa part po na to kasi gilid na siya. Ayan, ito po yung kubo ni Kap. Dito tayo gagawa po ng CR na pang sa lahat. Papahukay po tayo ng 6x6 na lapad ng deposito. Yung deposito po na yun ay hahalublakan yun sa ilalim, pero yung flooring na hindi. Magkatabi na po yung isang CR tsaka bodega dito. Yan. Anong sukat po nun Kap? Ayan, deposito. Ilang hollow block ang papasok? Makukompute naman po yun eh, no? Tapos 5 feet ang ano, 5 o 6 feet. Oh. Yung ano lang yun, yung pinaka, yung ilang papasok na hollow block dun sa ilalim. Siguro aangat natin isang hollow block din sa ibabaw, tapos cladding na. Pwede naman. Ayan. Kailan na umpisa ang Kap yun? Monday na rin. Siguro, pa-estimate muna. Pa-estimate muna.
Chat kita pare, puntahan kita sa inyo. Monday ako. Pag may minuta ka, tapos orderin. Payment ko sa karpintero. Kasi ano ko yung karpintero sila, may mga trabaho naman. At least maalam natin kung ano, hollow block ang magagamit. 6x6. Ito na lahat yung ano natin, meron pa. Marami pa po doon. Anim pa yung ano. 6 na bad wire. Tapos mga tubo nandun dyan. Marami pa. Yung bodega natin ang kailangan sukat. Mas malaki-laki siguro sa CR yun. Kasi ang daming gamit natin papasok doon. Tulad na yung mga to. Pag inabot ang ulan yung pare, Oo nga. kakalawakin na. Kalawakin na to. Ito na po yung materials. Doon sa una pong in-orderan na hardware. Yung kahapon po ay pinabalik namin kasi ayaw nilang ibaba yung materials natin. Ngayon, ito po yun. Kinausap po yung driver. Ayaw pa rin nilang ibaba kasi sinorvey nila. Ngayon po ay sabi ko magbibigay na lang ako ng 1K para sa kanila. Ay ito po, binababa na nila. Sabi ko tutulungan na lang paahon. Kaya po itong ibaba. Ayan po ay 15 semento, 250 na hollow block, tsaka isang elf na buhangin. Hindi naman po madulas ngayon kasi kahapon umulan ng hapon. Pero ngayon kaya na po. Ngayon pong umaga. Ang ginawa ko po dito may COD. Pag hindi nila binaba, dun sa babayaran. Ayan po yung pan CR. Kasi po dun sa CR, pagbaon po nung sa deposito, nasa 150 plus ang maibabaon na hollow block. Wala pa po dito yung mga yero. Tupalo na lang. Saka natin orderin pagka nabuo na po para malaman natin kung gaano kalaki yung magagawa at yung kailangan po mabilang. Si Kapitan po ay nandun na. Yung mga tao na po tayong gumagawa doon ngayon. Saka may naguhukay na. Hirap po talaga dito. Kargado. Ayan po. Lahat po nung mga na-order natin, nagdadalawang isip talaga sila. Ayaw talaga nilang ibaba. Kaya kailangan na opera natin sila para gawin talaga yung kasi mas malaki po yung gastos kapag pinahakot pa natin to. Mas malaking abala. Yung pag-akyat naman po ang madulas dito. Kanina ayaw po ibaba. Driver lang po talaga ang kailangan kausapin. Kasi yung may-ari naman ng hardware ay hindi po talaga papayag na ibaba dito. Pero nasa driver po yan. Dito na po yung mga tao natin. Ayan na po si Kapitan. Nag-uulan na po kasi dito tuwing hapon. Nabuhukay na po. Ang buhukay po natin ay pakayawan. 4,000 ang pakayaw nila dun sa butas. Ang laking pong pabor pagka nandito yung materialis. Ano? Nag-ano na kayo, babakod? Bubuo sa poste. Bubuo sa poste. Ito po, iba po yung iba yung nagagawa ng poste, iba po yung nagtatabas. Tsaka ito na may naguhukay. Bali, 6 yan sila ngayon. Yan po yung semento natin. Siguro doon natin ipapalag. Dito na sa kubo ni Kap. Lalagyan na lang ng plastic. Ito po yung pinakyaw sa atin. Ilan ang ano niyan? Lalim. 5 feet. Ayan. Malawak na yan. Maganda tong ulam na naman na to. Ginataan na naman na labong. Ginataan labong pare na may. Tilapia. Ayos. Bali 6 yan ngayon, Kap. 2 nagtatabas, 2 naghuhukay, 2 nag... Ay, 3 pare. 3 yung nag... Ito na yung pakyaw ito. Pakyaw. Pakyaw yung naghuhukay. Hindi, hirap talaga sila dito. Di 3 yung nagbabakod. Yan po pala. Papawerso na. Yung kahoy, yung pauulingin.
nasasabay-sabay ko na sabay-sabay ng biglang linis. Hindi naman natin narawan yung pare. Hindi naman yun. Kanya basta ano na lang yan. Ito po pala to. Tatlo yung nagbabako doon kasi hinahakot yung halo doon sa taas. So ngayon, ito, pakyawan po ito. Magkano ang pakyaw nila dito, Kap? 4,000. Mababa na yun. So yan, kahit ilang, kung 3 araw nila yung gawin o ano, pwede sa kanila. Ito naman po ay magtatabas. May sako nga kayo. Yung run up pala ang hindi ko na ano. Yung sinasabi niyo yung toldang itim na parang, oo nga, yun. Makakababa ako, kasama ako dito kasi COD yan eh. Hindi ko yan binayaran kahit ano. O pag hindi na ibaba, edi additional lang ako ng 1K. Okay na yun. Malaki ano kaysa ipapahakot. Dito na sa mga kuno. Yan, dito na yan sa mga Hindi nga. Dito na lang. Samento din sa dulong are. Pwedeng pantayin yun. Ayun yung part na yan. CR at bodega. Para po pag may materialis, dyan din nilalagay yung semento. Pinakaragahan po ng bato. Ay kaya lang, pag may mga batong ganyan, tas nakasakay tayo, Hindi, okay lang. ay magugulungan yan. Hindi, alis na. Hindi na lang mabigat-bigat para sa tayo. Sa bagay. Ay, may bato na. Hindi kaya ka makaipit ka pa ng bato. Hindi. Doon na ako sa may pantang ito. Maipit ay. Mabigat eh. Mabigat ako. Malaki. Hindi yan pare kukuha kasi yan. Pataas. Dapat ang bigat ay. Oh, maipit pa yan. Huwag ka dyan. Nabara dito. Dito lang sumalak sa isang batong ko. Hindi ayaw. Ang ilang attempt. Dito. Dito pumalak eh. Yung huling gulong, ayos na eh. Ito. Are, hindi okay na yan eh. Dito pumalak na yun eh. Ito. Dumulas dito sa may kanto eh. On situation. Dennis Malgak eh. Yan yung ano na yan. Maano. Mabig eh. Sobrang kaya dito ah. Pag nakalampas lang sana dito eh. No? Well, hindi na makakaano yan. Nadadala. Sobrang bigat naman ah. Pakabot. Thank you. Ayun, sige.
bato yun.